Dilia, Armed Forces of the Philippines spokesperson. Kasama natin, live ho kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Magandang hapon po, Ma'am Lourdes. Magandang hapon po sa inyong mga taga-subaybay. Ma'am, yung 18, meron na ho ba kayong confirmation sa 18, ano ito, Marines or Navy? Confirm ho ba na dati pong nasa ilalim po ninyo? Ito po, Ma'am, nasagot na po ito ng ating spokesperson ng ating Philippine Navy. Na 4 nga po dito ay they were never members po of the Philippine Navy nor the Philippine Marine Corps po under the Philippine Navy. Majority po nitong mga individuals na to were discharged dishonorably from the service, and others were retired in good standing naman. But of course, generally po, we do not discuss individual personal records in public forum. But ito po, na-publicize naman po itong list na to, na kaya po minabuti na po natin na tignan nga po itong veracity ng report. Linawin ko lang, Colonel. So positive, yung 14 na lang kasi yung 4 ay hindi pala Navy. So yung 14, yung 14 ay mga dating nasa ilalim po ninyo? Opo, patang ikiniklear natin dito, Ma'am Lourdes, is that any individual po who has retired or separated from the service actually acts po in their own private capacity. So yung mga statements po nila do not represent the Armed Forces of the Philippines po. Ang nagre-representa talaga ng AFP sa ngayon po, ito pong ating mga tropa who are serving today in different capacities. Ito pong mga nagko-conduct ng ating patrol sa West Philippine Sea. Ito pong nagre-responde sa humanitarian assistance and disaster response. Ito pong mga nagse-secure kahapon po yung ating anibersaryo ng EDSA, yung mga augmentation po natin. Yan po ang nagko-compose ng AFP. Ito pong listahang ito ay acting na po in their private capacities na po as they are already retired or out of the service na po. Linawin din lamang po natin, Colonel. Nung sila po ay nag-security, nung sila po ay sabi nagdadala ng mga pera kung saan-saan, sila po ay hindi na nasa ilalim po ng inyong pamunuan. Opo, ang sabi ko nga po natin, hindi na po sila part of the AFP as retired na nga po sila or separated na po sila. So ang capacity po na nire-represent nila is being security detail na po to a private individual, and they were acting on private capacity na po. Okay, pero Colonel, kasi may isang nagsabi, may isang nakalagay doon na nag-security sila sa ilang prosecutor ng International Criminal Court. Hindi naman pwedeng anyway, so alam ko nag-investigate kayo, hindi naman pwedeng kunin, 'di ba, yung isang ex-Marines or kasalukuyang Marines para mag-secure sa isang prosecutor ng ICC. Ang detail po ng AFP, ma'am, is on official capacity is under po ng ating Presidential Security Command. And ito pong ating PSC, ang mandato po nito is to protect the President, the Vice President po, Ang Vice President po ngayon is another unit na po under the General Headquarters na po. But ito pong PSC natin is to protect the President and the First Family po. And ang AFP naman po, kay Vice President naman po yung detail niya under GHQ. All others po, ma'am, iba na po yan, under the PNP na po ang security detail po. Nakaapekto ho ba sa inyo pong mga kasamahan yung paglabas nitong 18 ex-Marines daw? Ang sabi nga po natin, ma'am, we do not want the Armed Forces of the Philippines to be dragged in political issues. We will reiterate po na buo po ang aming hanay, professional po kami, focus po kami sa mission po namin sa ngayon. Ang tinitingnan natin ngayon, Ma'am Lourdes, ito pong malaking hamon natin dito po sa ating territorial defense operation. So ito pong ating geopolitical tensions na hinaharap natin ngayon. At of course, ito pong regular na duties po natin for HADR, and ito pong mga regular na na roles that the AFP plays. So we will not allow po any member of our troops to be dragged in political issues. So ayaw po natin, ma'am, na mawala po yung focus natin sa ating mandato. Colonel, bigyan niyo ho ako ng sa usaping legal, or baka hindi ko kasi alam yung yung process sa ganito. Kung retired, 'di ba, may mga nakukuha siya.
pwede ba yung mag-file or ma-hold or I don't know, dahil po sa kanya mga statement na nagamit pala siya sa kalokohan sa isang ganitong usapin? At po ma'am, na-address na natin ito in previous na mga ganitong usapin po. Ang sa Armed Forces of the Philippines, ma'am, ipagtulungan po tayo no sa kung ano po ang naaayon sa batas. So kung anything po that requires the cooperation from the Armed Forces of the Philippines para po ma-implement po what is constitutional, yun po ang ating gagampanan po. Ang Armed Forces of the Philippines, ma'am, we remain focused on our mission readiness and of course national defense po in general. Colonel, sa huli na lang. So, sa mga nakikinig ngayon, nasisiguro niyo po na walang kasalukuyang sundalo ang nag-escort sa politiko down sa senator pababa? Yes po, no. Ang dati, ma'am, meron mga ganyan. But ito po, yung talaga pong in-address natin in recent years, no, na talaga pong inayos natin ito pong detail ng ating mga AFP personnel. So with this, Ma'am Lourdes, no, we will not allow po the misuse ng military identity for political purposes po and to distract us na po, no, in general from our mandate. So ito po, retired personnel po are already private citizens. Their political activities po are of their own na po, ma'am. Pero Colonel, sabi ho nila, retired siya pero may connection siya sa loob. Paano po natin nasisiguro na loyal yung ilan ho sa ating mga tauhan dyan? Anong pong ibig niyo sabihin? Ibig sabihin, alimbawa, kung retired na po siya, baka ho may mga connection pa siya sa loob. Kami naman po, ma'am, we are a professional organization. We respect po of our seniors and of course our ranking officials po, no? Kasama naman po natin 'yan at nagserbisyo naman din po silang maayos while they were in uniform and we continue to respect that. But of course, nandyan na po, ma'am, no, yung the delineating line between the active and the retired po. So alam po natin yan and each member of the Armed Forces of the Philippines remain true to our mandate and professional po tayo and united. Colonel, sa inyong mensahe sa ating mga kababayan na kahit po sa mga social media dinadrag ho yung Armed Forces of the Philippines sa usaping ito. Yun nga po, ma'am, no, ang pinaka panawagan nga po natin dyan is ito pong mga kababayan natin to be discerning and to verify po yung source ng mga nakakalap po nila, no, na mga balita or mga lumalabas dyan sa social media. So ang caution po natin dyan is against ito pong manipulative use of legitimate media to amplify ito pong unverified claims. So ang lagi po natin ine-emphasize at ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas po is a professional, disciplined, and non-partisan institution po. Ang dinedepensa po natin ay ang Constitution, we defend our sovereignty, and we cooperate po with institutions. So let us allow ito pong democratic processes to take its due course. Yan po ang paniniwala ng AFP na gumagana po ang ating legal systems and hayaan po natin itong mag-flow para po lumabas po ang katotohanan. Colonel, maraming salamat. Saludo ho kami sa inyo. Mabuhay po kayo. Thank you, ma'am. Maraming salamat po and magandang hapon po. DCXL Pulso ng Ang ating Metro! pagsaludo ho